Yung diet ka pero gusto mo ng dessert? I got you dahil gagawa tayo ng oatmeal cookies. Madali lang to kaya simulan na agad natin. Let's bake it! For our ingredients, gagamit tayo ng half cup of room temperature butter. Then, using a hand mixer, iwiwis na natin hanggang maging smooth yung ating butter. Kung wala pa naman kayong hand mixer, pwede rin naman kayong gumamit ng wire whisk. And dahil gagawa tayo ng healthy version ng cookies, gagamit tayo ng muscovado sugar. Mas healthy to kaysa dun sa brown sugar lang. Mag-a-add na din tayo ng 3/4 cup of muscovado sugar, then whisk lang ulit natin hanggang sa mag-combine at maging smooth na ang ating butter and sugar. Then habang wini-whisk nyo yung ating butter and sugar, mapapansin nyo maglalighten din yung kulay ng ating sugar. And kapag nakita nyo mas light na siya, pwede na kayo mag-stop sa pag-mix. Siyempre kung wala naman kayong hand mixer, pwede naman kayong gumamit ng wire whisk. Medyo mas matagal nyo lang siya imimix. Then ayan, nakikita nyo, nag-light na yung ating sugar. Pwede na tayong mag-add ng 1 piece of cold egg. Ang ginagamit ko is cold egg para hindi babaksak yung ating mixture. Para pwede na rin natin siya agad i-bake after natin siyang gawin. Then, imimix na ulit natin hanggang sa makombine na yung ating nilagay na egg. And in a separate bowl, naglagay ako ng 1 cup of all-purpose flour. Then, maglalagay rin tayo ng half teaspoon of baking soda. Then, ayan, minix ko lang muna yung baking soda sa flour para talaga well-mix sila bago natin ihalo sa ating wet ingredients. And maglalagay rin tayo ng 1.5 cup of rolled oats. And magpalaking gagamit ng instant oatmeal kasi iba yung kakalabasan ng cookies nyo. Matutuno din kasi agad yung oatmeal na yun. Then, maglalagay rin tayo ng 1 cup of raisin or pwede rin naman cranberries. Then, maglalagay rin tayo ng half cup of nuts. Ang nilagay ko is sliced almond kasi ito yung available sa akin. Then, i-mix muna natin gamit yung spatula. Kapag kasi ginamit yung agad yung wire whisk, magtatalsikan yung mga flour. Kaya, i-mix muna natin mabuti hanggang sa ma-coat na yung flour ng butter. Then, saka natin siya gagamitan ng hand mixer. And sandali na lang siya imimix. Kapag wala na kayo nakitang trace ng mga flour, pwede na kayo mag-stop sa pag-mix. Hindi rin kasi ito pwede ma-overmix. And ayan, makikita nyo, wala na siyang trace ng mga flour, kaya pwede na mag-stop sa pag-mix. Then, pwede nyo na itong agad i-bake. Or kung hindi naman kayo mag-bake agad, pwede nyo naman ito ilagay muna sa chiller. Then, using ice cream scooper para pare-pareho yung size niya, tinimbang ko rin siya by 60 grams. And magpihit na rin kayo ng oven ng 180 degrees Celsius. Then, i-bake natin ito ng mga around 12 to 14 minutes. And here's my version of oatmeal raisin
nuts cookies. Kaya kung diet ka, huwag ka na mangamba dahil pwede ka nang kumain ng dessert. Kaya itry mo na rin tong oatmeal cookies. Yun lang po for today's video. Maraming salamat po. Bye!